Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Wika ng tagapagturo ng kautusan, "Tama po, Guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba. Wala nang liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay." Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito kahit sinabi niya, "Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos." At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay buo. Isa sa malaking problema ng tao ngayon ay hindi ang kakulangan ng oras, kundi yung pagkakahati-hati ng puso. Marami ang nasa simbahan ngunit nasa trabaho ang isip. Marami ang nasa pamilya ngunit nasa cellphone ang atensyon. Marami ang nagdarasal ngunit nasa problema ang puso. Marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos ngunit ang tunay nilang sinasamba ay pera, posisyon, sarili, o opinyon ng ibang tao. Parang pira-piraso ang ating buhay. May bahagi para sa Diyos, may bahagi para sa sarili. May bahagi para sa ambisyon, may bahagi para sa bisyo. May bahagi para sa takot, ganyan tayo. Kaya maraming tao ang pagod, hindi dahil maraming ginagawa, kundi dahil hati ang puso. At yan ang pinupuntirya ng ating ebanghelyo sa araw na ito ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang isang eskriba. Nagtanong. Sabi niya, "Ano ang pinakamahalagang utos?" Napakahalagang tanong iyon. Sa panahon ni Jesus, may daan-daang batas at kautusan ang mga Hudyo. Kaya natural lamang na itanong, alin ba ang pinakamahalaga? Kung iisipin natin, iyan din ang tanong ng maraming tao. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? Pera ba? Tagumpay ba? Kalusugan ba? Pamilya ba? Pangarap ba? Ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay? At napakalinaw ng sagot ni Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At agad niyang idinugtong, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito yung pinakamahalagang utos. Napansin mo ba ang salitang paulit-ulit? Buo. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pagkatao. Hindi kalahati, hindi paminsan-minsan, hindi kapag convenient lamang. Buo. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Ibig sabihin,
Hindi interesado ang Diyos sa tira-tira ng ating pagmamahal. Ayaw niya ng natitirang oras lamang. Ayaw niya ng natitirang lakas lamang. Ayaw niya ng natitirang atensyon lamang. Ang nais niya ay ang buong pagkatao natin. At yan yung pinakamahirap ibigay. Madaling magbigay ng pera, di po ba? Madaling magbigay ng oras, paminsan-minsan. Madaling magsimba tuwing linggo. Pero mahirap ibigay ang buong puso, ang buong pagkatao. Dahil maraming bagay ang nakikipag-agawan sa Diyos para sa ating pagmamahal. May mga taong mahal ang Diyos, pero mas mahal ang pera. May mga taong mahal ang Diyos, pero mas mahal ang pride nila. May mga taong mahal ang Diyos, pero mas mahal ang sariling kagustuhan. At kapag hati ang puso, nawawala yung kapayapaan. Dahil ang puso ng tao ay nilikhang para sa Diyos. Katulad ng isang kompas na laging nakaturo sa hilaga. Ang puso natin ay nilikhang nakatuon sa Diyos. Kapag lumihis tayo sa Kanya, kahit gaano pa karami ang mayroon tayo, may kulang pa rin. May mga taong mayaman pero malungkot. May mga taong sikat, wala namang kapayapaan sa puso. May mga taong matagumpay, pero pakiramdam nila, walang saysay ang buhay. Bakit? Dahil walang makakapuno sa puso maliban sa Diyos. Ngunit hindi doon nagtapos si Jesus. Agad niyang iniugnay ang pagmamahal sa Diyos sa pagmamahal sa ating kapwa. At napakahalaga nito. Dahil maraming tao ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi nila mahal ang kapwa-tao. Mahilig magdasal, pero mahilig ding manira ng kapwa. Aktibo sa simbahan, pero walang malasakit kahit sa sariling pamilya. Palaging may Bible verse, pero puno naman ng galit at inggit. Para kay Jesus, imposibleng paghiwalayin ang dalawa. Ang pagmamahal sa Diyos ay laging makikita sa pagmamahal sa kapwa-tao. Kung mahal mo ang Diyos, ngunit hindi mo kayang magpatawad, may kulang. Kung mahal mo ang Diyos, ngunit wala kang malasakit sa sugatan, may kulang pa. Kung mahal mo ang Diyos, ngunit mapanghusga ka sa kapwa, may kulang pa rin. Dahil ang tunay na pag-ibig ay laging lumalabas sa gawa. At narito yung twist sa ating gospel. Matapos sumagot ang iskriba, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Napakagandang pahayag po, ano? Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Hindi niya sinabing nakarating ka na sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya, hindi ka malayo. Ibig sabihin, may pagkakaiba ang pag-unawa at ang pamumuhay. Alam ng iskriba ang tamang sagot. Naintindihan niya ang pinakamahalagang utos. Pero ang tunay na hamon ay hindi ang malaman ang katotohanan. Ang tunay na hamon ay isabuhay ito. At hindi ba't ganoon din naman po tayo minsan? Alam natin yung tama, alam natin ang ebanghelyo, alam natin ang utos ng Diyos, pero iba ang alam sa ginagawa.
Maraming tao ang eksperto sa pananampalataya, ngunit hirap magmahal. Maraming marunong magdasal, ngunit hirap magpatawad. Maraming alam tungkol sa Diyos, ngunit malayo pa rin ang puso sa Kanya. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, alam ko ba ang utos ng Diyos? Ang tanong ay, isinasabuhay ko ba ito? At baka ito ang paanyaya ng Panginoon sa atin ngayon. Ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Huwag mo akong mahalin ng kalahati. Ibigay mo ang buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. At hayaang ang pagmamahal na iyon ay umagos sa iyong pamilya, kaibigan, komunidad, at maging sa mga taong mahirap mahalin. Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin ang isang salitang ito. Buo. Yan ang gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, ang hinahanap niya ay pusong buo ang pagmamahal sa kabila ng lahat, sa kabila ng kahinaan at kapintasan. At kapag buo mong minahal ng Diyos, matututuhan mo ring magmahal ng buo sa kapwa. Pagnilayan po natin, may bahagi ba ng ating puso na hindi ko pa lubusang naibibigay sa Diyos? At paano ako tinatawag ng Panginoon na mahalin siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ng aking buhay. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong hati ang aking puso at may mga bagay na mas inuuna ko kaysa sa iyo. Turuan mo akong mahalin ka ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. At mula sa pagmamahal na iyon, tulungan mo akong magmahal ng totoo sa aking kapwa. Amen. Pagpalain po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.